asawa ko. Pagkamatay mo, inampun ko ang anak ni Kuya Marco. Ngayon ay may posisyon na siya sa gobyerno. Si Kuya Gabriel. Sa ilalim din ng suporta ng mansyon ng Duke ng Kaharian. Naging punong ministro na siya. Sofia, ano ang ginagawa mo? Siyempre ihahatid ka sa daan patungo sa kabilang buhay. Ano ang sinabi mo? Akala mo ako ang iyong kuya. Sa totoo lang, ako si Daniel. Ang iyong asawa. Imposible. Patay na siya. Biglang lumitaw ang isang kambal na ipinamigay na kuya. Hindi ka ba nagduda? Bahagi lang ito ng aking plano. Sinamantala ko ang iyong pagkakasala. Ihatid mo ako patungo sa mataas na ulap. Ikaw si Daniel. Ikaw ay tanga. Kami ng asawa ko ay magkababata. Noong ikaw ay pumasok sa pamilya. Ang aking anak na si Marco ay 5 taong gulang na. Para mas mapabilis ang pag-angat ni Marco, kaya namin siya ipinaampon sa iyo. Ang buong sambahayan. Ikaw lang ang tanga. Nananatiling mangmang ngayon, ang pamilya Shen ay lumakas panahon na para mamatay ka. Papatayin ko kayo. Kung may susunod na buhay, kailangan kayong dugo sa dugo. Hindi ako namatay. Ginang, masama. Hindi ka rin namatay. Bakit ako mamamatay? Maayos naman ako. Patay na ang manugang. Pumunta siya sa timog na rehiyon. Nakasalubong niya ang mga magnanakaw. Mukhang muling nabuhay ako 3 taon ang nakaraan. Sa araw na nalaman namin ang pagkamatay ni Daniel. Sa nakaraan kong buhay, hindi ko inaasahan na si Daniel ay magkukunwaring patay at gagawa ng plano. Lahat dahil sa iyo, sumpain na munting sinta. Pinatay mo ang aking Daniel, dapat kang mamatay para sa kanya. Nalilito na ang ginang. Paano naman sasaktan ni ginang ang manugang? Lumayo ka sa akin, kasalanan mo lahat. Ipinagbawal mo siyang magkaroon ng babae. Bakit naman siya nagtampo at pumunta sa timog na rehiyon? Kaya naman nakasalubong niya ang masasamang tao. Masasamang tao. Tama nga, matagal na silang nagpaplano. Nakakaawa, napakababaw ng kanilang pag-arte. Noong nakaraan kong buhay, hindi ko napansin. Dapat kang mamatay. Ikaw. Lakas ng loob mo, nasaktan ako? Pinatay mo ang aking Daniel. Gusto mo rin ba akong patayin? Ikaw, masamang babae na itim ang puso. Ikaw. Hindi nabanggitin ang mayamang buhay ng pamilya Shen ngayon ay dahil sa aking bigay kaya. Sabihin na natin, ang asawa ko ay hindi pa alam kung buhay o patay. Paano mo siya nasumpa? Ito ang anito na ibinigay mo sa kanya. Hindi niya ito inalis sa kanyang katawan. May duda ka ba? Magaling talaga kayo magpanggap. Sa nakaraan kong buhay, ganyan ako dinaya ng mga tulad ninyo. Kung buhay, dapat makita ang tao. Kung patay, dapat makita ang bangkay. Hindi ko nakita ang kanyang bangkay. Hindi ako maniniwala. Dahil ang biyenan ay labis na nag-aalala sa asawa ko, pumunta ka sa kapilya. At manalangin para sa kanya. Isabela, gusto mo bang maghimagsik? Ikaw, munting sinta. Dahil gusto mo nang mamatay, ako na ang maghatid sa iyo. Pumunta sa timog na rehiyon, patayin mo ang taong ito para sa akin. Ito ang kalahati ng down payment. Huwag kang mag-alala, Binibini. Ako ang pinakamahusay na mamamatay tao sa mundo. Walang nakaligtas sa aking mga kamay. Ginang, ang bangkay ng binata ay naibalik na. Ang napagkasunduan ay pekeng kamatayan na pakana. Nagulat na walang natirang labi. Maglibing ng libingan ng damit. Paano ito naging tunay na kamatayan? Imposible hindi mamamatay si Daniel. Anak ko, ang aking Daniel.
Ginang. Ang ginang ay umiiyak ng malakas doon. Bakit hindi ka nag-aalala? Sofia, ang sarap ng pakiramdam na patay na ang asawa ko. Hindi mo maintindihan. Tapos na. Mukhang sobra ang pagkabigla ng ginang. Baka nabaliw na. Daniel, King Daniel. Sa lahat ng hindi dapat pinakasalan ang malas na pumasok sa bahay. Ikaw na malas. Kung hindi lang si Daniel ang nagpilit, hindi ko hahayaang ikaw na. Matapang na babae ay pumasok. Ikaw na munting sinta ang pumatay sa anak ko. Papatayin kita. Ina, bakit ka ba ganyan kasigla? Alam mo na naman dati papatay na ba si Daniel? Baka naman noong isang beses niloko mo lang ako. Ang galing-galing mo namang magsalita, munting sinta. Pinatay mo ang anak ko. Sabay tayong mamamatay. Tigil. Asawa ko, buhay ka. Daniel, palayaw. Alam kong okay ka lang. Ina, hindi ako si Daniel. Ako si Gabriel. Gabriel? Sino si Gabriel? Kambal kami ni Daniel dahil malas daw ang kambal, pinalayas ako noong bata pa, ngayong pagkakataon. Nagkaroon ako ng posisyong opisyal sa korte. Sa daan patungo sa kabisera na balitaan ko ang nangyari kay Daniel, inutusan ko na iuwi muna ang bangkay niya. Mukhang hindi natuloy ang pagpatay. Pambayad utang lang ito rito. Walang kwenta. Sabihin mo pa, Pinakamahusay na mamamatay tao sa mundo. Gabriel, nakakaawa ang pagkamatay ng kapatid mo. Kasalanan ng hipag mo. Siya ang pumatay kay Daniel. Ipaglaban mo siya. Ina, kung may kinalaman man ang hipag ang pumatay ay hindi siya. Nasalo ko na ang salarin. Sa istasyon ng pagpapahinga siya ang nagsunog sa kapatid. Sabi mo, sino ang nag-utos sa iyo? Siya! Siya yun. nagsisinungaling ka. Hindi ko pa nakita ang pangalawang kapatid na lalaki. Paano kita uutusan para pumatay? Ikaw iyon. Madilim na noong oras na iyon. At nakatakip ang iyong mukha. Pero naalala ko ang iyong boses. At ang palamuti sa iyong buhok. Buti na lang noong araw na iyon. Para hindi masira ng mamamatay tao ang plano. Nag-iwan ako ng panlaban. Nagpanggap akong boss ni Andrea. Sadyang isinuot ko ang paboritong estilo ng palamuti sa buhok ni Andrea. Imposible. Si Andrea ay asawa ko. Wala siyang dahilan para gawin yon. Asawa. Kaya kuya. Ay dahil pinalayas noong bata pa. May sama ng loob. Kaya inutusan ang ginang na kumuha ng mamamatay tao. Para maging legal ang mana ng ari-arian ng pamilya Shen. Kung may ganyan akong intensyon, tamaan ng kidlat. Kahit wala kang ganoong intensyon, kuya. Hindi mo mapipigilan ang iyong katuwang sa buhay. Tao. Hulihin ang babaeng ito na may masamang balak. At arestuhin siya. Gusto ko siyang magbayad sa pagkamatay ng aking asawa. Gusto ko siyang bayaran ang buhay ng asawa ko. Hipag, itong hindi mo pag-alam sa tama at mali na puro sigaw at patayan ng ugali. Unang beses ko talagang makakita ng ganito. Kaya pala, ang pangalawang kapatid na lalaki ay pumunta sa timog na rehiyon para iwasan ka. Kung hindi siya pumunta rito, hindi naman siya mamamatay. Tama. Ikaw itong munting sinta. Ikaw itong masamang babae. Tumahimik na kayong dalawa. Kahit na ang pangalawang kapatid na lalaki ay naaksidente dahil sa hipag. Ngunit ang mga ganitong bagay, siguradong ayaw din ng hipag na mangyari ito. Ang dahilan para sisihin ako ay talagang katulad ng noong nakaraang buhay na eksaktong pareho. Sayang lang, ngayong buhay na ito, hindi na ako makukonsensya muli. Ano ba ang pinagsasabi ninyo? May magnanakaw na araw-araw nagnanakaw, pero walang araw na laging nag-iingat. Ngayon, ang totoong salarin ay nasa harapan ninyo. Kung ayaw ninyo siyang isakdal, kung gayon, kailangan ko na ng personal na ipaghiganti ang asawa ko. Hipag, talagang hindi ako iyon. Ikaw, munting sinta, maglalakas loob kang pumatay sa harap ko? Sandali. Naalala ko na. Isabella, baliw ka na. Well, baliw ako. Wala nang mamatay ang asawa ko. Nabaliw ako. Nangako ako sa asawa ko. Maghihiganti ako para sa kanya. Ngayon, ikaw naman. Gusto mo bang patayin ang saksi para manahimik? O gusto mong maghiganti para kay Daniel? Sa tingin ko, ang mamamatay tao kanina ay ang taong itinuro niya ikaw. Ipagpatayin ang mamamatay tao, okay lang. Sa hipag, pinarusahan mo rin siya. Ako, ang lehitimong anak na babae ng Duke ng Kaharian. Kahit patayin ko kayong lahat, naniniwala ka ba?
Hindi ko kailangang magbayad kahit kaunti. Umalma kayong lahat, hipag dahil patay na ang mamamatay tao. Tapos na ang bagay na ito, pamilya tayo. Hindi naman kailangan maglaban. Asawa ko, tingnan mo nga ito. Bawat isa sa kanila ay inaapi ako. Itong walang katuwang na balo. Kung nandito ka pa, tiyak na tutulungan mo ako. Di ba? Di ba? Sige na, dahil wala na ang asawa ko. Sofia, ihanda ang bigay kaya. Kailangan na rin nating umalis sa mansyon ng pamilya Shen. Huwag siyang paalisin. Ang dami pang bigay kaya. Hipag, huwag kang magalit. Kami ang may kasalanan kanina. Kahit wala na ang pangalawang kapatid na lalaki, ngunit ang bahay ng pamilya Shen ay bahay mo pa rin. Sabi ninyo kanina, ako ang pumatay sa asawa ko. Sa mansyon ng pamilya Shen, wala na akong lugar dito. Paano naman hipag gagawin ko ang tulad ng ginawa ng pangalawang kapatid noong nabubuhay pa siya at aalagaan kita ng mabuti? Talaga. Hindi ako naniniwala maliban kung lumuhod ka sa harap ng aking asawa at manumpa ka sa kanya. Pangalawang kapatid na lalaki, umalis ka ng payapa. Ako na ang papalit sa iyo. Aalagaan ko ng mabuti ang hipag. Kung lalabagin ko ang panatang ito, tamaan ng kidlat. Ngunit, hipag, ang babae sa mundo, kailangan pa ring umasa sa mga anak. Ako at ang aking asawa kasal na sa loob ng 3 taon. Walang anak. Ang hirap ng aking kapalaran. Ang anak kong si Marco ay 8 taon na. Ibinibigay ko si Marco sa iyo bilang ampon, hipag. Marco, tawagin mo siyang nanay. Nanay! Eto na. Ang dali ninyo naman. Kawawa naman ako sa nakaraang buhay ko. Talagang bulag ang puso at mata. Hindi pa lumalamig ang bangkay ng aking asawa. Ngayon ay sinasabi ang mga ito, masyado yata maaga. Siyempre, ang anak ni kuya ay tiyak na mabuti. Hindi ko palang alam ang ugali ko at ang ugali niya. Kung magkatugma ba, obserbahan muna natin. Mabuti rin. Mahina ang pangangatawan mo, hipag. Bumalik ka na muna sa kwarto. Kami na ang bahala dito. Marco, alagaan mo ang iyong nanay. Oo? Sa nakaraang buhay, inalagaan ko si Marco ng buong puso. Hindi ko inaasahan na ang walang utang na loob na ito ay hindi talaga marunong kumilala ng utang na loob. Sa buhay na ito, gusto ko kayong bawat isa na mga taong nanakit sa akin ay magdusa ng gusto. Asawa ko, hindi ba sinabi mo na si Isabela ay isang tanga tungkol sa pagkakasala sa yumaong asawa? Gamit ang kanyang bigay kaya? At ang kapangyarihan ng kanyang mansyon ng Duke para buong puso siyang itaguyod ang ating Marco sa mataas na posisyon. Ngayon, tila hindi lang siya tanga, kundi napakamapanlin lang pa. 3 taon kaming mag-asawa. Alam ko ang ugali niya, anak ng Duke, mukhang malakas, pero mahina talaga. Nagpapanggap lang. Hintayin ninyo. Kailangan ba talagang maging komplikado? Kapag nainom niya ang kontrol isip na lason, susunod siya sa atin. Hindi tulad ngayon, na hindi mapigil ang lakas. Maganda ang planong ito. Pero pakiramdam ko, ang ugali ng munting sinta na ito, parang iba na kumpara noon. Kailangan nating maingat na magplano. Uminom ka muna ng sabaw. Mabuti ka. Nitong mga nakaraang araw, pagsisikap na mag-alaga. Salamat sa hirap. Hindi naman. Hindi na sayang ang anak ko na naghirap ng maraming araw upang makuha ang tiwala niya. Ngayon, sa sabaw na ito, nilagyan ng kontrol isip na lason. Hindi siya nagduda. Nakikita kong sobrang pagod ka. Paano kung ibibigay ko na lang sa iyo ang sabaw na ito? Para kay ina ito, hindi ako pwedeng uminom. Kung may handog, hindi dapat tumanggi. Anong ibig sabihin ng pagtanggi mo? Hindi mo ba ako itinuturing na nakatataas? Dapat kang hampasin. Ina, huwag kayong manakit. Tigilan na po. Hipag, ano ang ginagawa mo? Kailangan disiplinahin ang bata. Ano manang, naaawa ka ba? Kung naaawa ka, dalhin mo na lang siya pabalik at huwag nang magsabi pa tungkol sa pag-aampon. Tama ang sinabi ng hipag. Dapat siyang disiplinahin. Masama kang babae. Hindi ako magiging anak mo. Ano ang sinabi mo? Marco, sino ang nagturo sa iyo ng mga salitang iyon? Sinaktan niya ako. Siya ay masamang babae. Ayokong maging anak niya. Nanay, iligtas mo ako. Hipag, si Marco ay naghahain para sa iyo. Ito ay mabuting bagay.
Bakit naging ganito? Naawa siya sa akin. Naawa rin ako sa kanya. Halika, halika, mabuting bata. Inumin mo itong sabaw. Kikilalanin kita bilang anak. Ayaw kong uminom. Marco, noon, mabait ako sa iyo. Hindi kita nakikitang tumatanggi ng ganito. Baka naman, nilagyan ng lason itong sabaw. Hipag, paano naman? Kung ganoon, maghanap tayo ng doktor para suriin. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Kung si Marco ay may masamang intensyon gusto akong saktan. Kahit na siya ay bata, gagawin ko siyang magbayad. Hipag, walang problema. Inumin ko ito para makita mo. Hipag, tingnan mo. Sabi ko sa'yo walang problema. Marco, paglingkuran mo ng mabuti ang iyong ina. Aalis na muna ako. Ayaw ko siyang maging ina. Alam ko naman, si Marco ay walang masamang intensyon. Gusto ko lang siyang sanayin. Kung hindi, paano niya mamamana ang titulo ng Duke ng Kaharian? Idolo. Ang ibig sabihin ng hipag. Ako ang lehitimong anak na babae ng Duke ng Kaharian. Gusto ng ama ko na ipamana ang kanyang titulo. Sa aking mga inapo, Sino ang anak ng hipag? Siya ang magmamana ng titulo. ngunit sayang, wala akong anak at ayaw maging anak ko si Marco. Ang titulong ito, malamang mapupunta sa ibang sangay. Maging anak niya ay makakakuha ng titulo. Hindi ba ito mas mabuti kaysa umakyat ng paunti-unti sa gobyerno? Hindi ako naniniwala na makakapagpigil ka. Gusto ko pong maging anak ninyo. Gusto kong maging anak ninyo. Kuya, paano ko ito matatanggap? Hipag. Hindi. Ina. Alam ko. Ang titulo ng mansyon ng Duke ng Kaharian ay bakante. Kailangan ninyo ng taong masasandalan. Gusto kong maging ampon sa ilalim ng inyong pangalan. Maging anak ninyo at maglingkod sa inyo. Simula ngayon, ang inyong karangalan at kahihiyan ay akin din. Dahil mayroon kang ganitong pagmamahal sa akin bilang anak, hindi ako taong hindi nakakaintindi. Pero, ang pag-aampon na ito ay hindi biro. Dapat sundin ang aking mga patakaran. Oh. Simula ngayon, tuwing umaga, kailangan kang pumunta rito para bumati sa akin. Kailangan mo akong personal na paglingkuran sa bawat pagkain. At saka, ang seremonya ng pag-aampon, dapat itong formal. Dapat ang angkan ng pamilya Shen ay maging saksi. Susunod ako sa lahat ng inyong pag-aayos. Anak, tiyak na hindi kayo bibiguin. Ano? Papapuntahin mo akong tawagin siyang ina? Imposible. Sino ba siya? Karapat-dapat ba siyang maging biyenan ko? Tahimik lang. Ito ay pansamantala lamang na solusyon. Kapag nakuha ko na ang mga resources na hawak ni Isabela at ang kayamanan ng mansyon ng Duke ng Kaharian, sa oras na iyon, tayo na ang masusunod. Si Isabela ay isang balo. Kaya pa ba niyang ibaliktad ang mundo? Ito, kung malaman ito ng biyenan, tiyak na hindi siya papayag. Ano ang gagawin natin? Naisip ko na iyan. Sa seremonya ng pag-aampon, uunahin ko siyang paalisin. Itago muna. Kapag tapos na ang lahat, kaya pa ba niyang tumutol? Sige, ganyan na lang. Ginang, papayagan mo ba silang magtagumpay? Hindi sila magtatagumpay. Manghiram ng binhi. Tama. Iyan ang gusto ko, manghiram ng binhi. Kapag may anak na ako, ang titulo ng mansyon ng Duke ng Kaharian ay legal na. Mananatili sa aking kamay. Si Gabriel at ang iba ay hindi na makakabaliktad ng mundo. Mabuti. Aayusin ko na ito. Ginang, ang ilang ito ay mga pangunahing kortesano ng Bahay Aliwan. Hindi lang magaganda ang itsura, kundi marunong ding umintindi at magpasaya. Bati, Ginang. Unang beses ba kayo rito, Ginang? Ngayong gabi, hayaan niyo akong alagaan kayo ng maayos. Lumabas muna kayo. Lumabas na kayong lahat. Ginang, kung gusto nyo, papatawag ko ang ale para magdala ng ibang grupo. Hindi na. Ibang paraan na lang. Bakit hindi man lang nagpaalam ang ale?
pinalitan ng mga tao. Pupuntahan ko siya ngayon. Sandali. Ito ay maganda. Siya na. Oh? Ginang, ito ang gamot na makakapagbuntis sa isang gabi at ang pampagana sa pag-ibig na insenso. Mag-ingat po kayo sa lahat. Ako ay nag-aantay sa labas ng pinto. Sino ka? Ako ang ate Reyna ng mga diwata mo. Tungkol naman sa'yo, natural na ikaw ang aking kasamang lalaki. Maging mabait ka, aalagaan kita. Ate Reyna ng mga diwata. Ikaw ang naghanap nito. Isa lang naman itong beses. Ituring mo na lang na kinagat ka ng aso. Kaya galang. Lilipas din. ₱5,000. Sinong mag-aakala? Ako pala ay mahalaga. Munting Lily, napagod ka sa paglilingkod sa mahalagang tao kahapon. Hayaan mo akong alagaan ka ng mabuti. Ngayong gabi, mayroon ka ng nakatakdang bisita. Hindi ka si Munting Lily. Sino ka? Kamahalan na huli ang alipin sa pagligtas sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Wala kang kinalaman. Ang aking lihim na paglalakbay. Ilang tao lamang ang nakakaalam. Tiyak na si Prinsipe Octavio ang nasa likod ng gulo. Kamahalan si Prinsipe Octavio ay napakayabang. Di ba? Malaki ang kapangyarihan ni Prinsipe Octavio at napakatuso. Hindi pa panahon. Ipagpatuloy ang paghahanap ng kanyang ebidensya bago iyon. Maghanap ka ng isang tao para sa akin. Maghanap ng tao? Anong uri ng tao? Isa. Babae. Sofia, sigurado ka bang mabubuntis ka ngayon? Ginang, makatitiyak po kayo. Ito ang sinaunang sikreto sa pagbubuntis. Tiyak na epektibo. Saka makasama siya ay napakasarap. Akala ko pa naman ay maraming beses ko siyang magagamit. Ngunit okay lang. Hindi pa ako nakakapaghiganti. Isang panandali ang pag-ibig lamang. Wala na iyon. Ginang, naghihintay na po kayo sa seremonya ng pag-aalay ng tsaa. Ang anak ay nag-aalay ng tsaa sa ina. Si Gabriel, para sa titulo ng pagkaduke. Iniwan niya ang sariling ina. Nakakahiya talaga. Tama nga, tinatawag niyang ina ang isang balo. Ang kapal naman ng mukha. Tama. Natapos na si Gabriel sa pag-aalay ng tsaa. Susunod, dapat na ang manugang na babae. Isabella, anong ibig mong sabihin? Ang aking asawa ay tinanggap ka bilang ina. Anong kinalaman ko dyan? Bakit kita tatawaging biyenan? Si Gabriel ngayon ay aking ampon na anak. Ikaw, bilang kanyang asawa, dapat mong igalang ako, ang kanyang biyenan. Pilit na pangangatwiran ka. Ilang taon ka lang ba? Gusto mo nang maging biyenan ko? Wala kang ang hiya. Gabriel, narinig mo rin. Hindi sa ayaw ko kilalanin ang manugang na ito, talagang si Andrea ayaw. Sa tingin ko, ang seremonya ng pag-aampon ay maaari nang itigil. Ano ang gagawin mo? Gusto mo bang masayang ang aking pagsisikap? Asawa ko, ang babaeng ito ay walang alinlangan sinadya tayong hiyain. Hindi mo ba nakikita?
lumalabis ka. Si Ina ay mabait na tinanggap tayo. At nangahas kang maging bastos kay Ina. Makisuyo ka na kay Ina. Kung hindi, hiwalayan kita para hindi mo na makita ang iyong anak habang buhay. Ano ba ang katuturan ng pagluhod lang? Itong tsaa na walang linaw hindi ko maiinom. Ina, pakinom Angie. Zay. Isabela, anong ibig mong sabihin? Ginawa mo iyon ng kusa. Manugang, mali ang sinabi mo. Bakit ko naman gagawin iyon ng kusa? Siguro kanina lang, nang nag-aalay ka ng tsaa, hindi ka taos puso, kaya hindi mo man lang mahawakan ng maayos ang tasa. Kaya't nabuhusan ka. Tigilan mo na. Iisin mo na lang. Isipin mo ang kinabukasan ni Marco. Ina, pakinom. Sina, sapat na ang intensyon. Pagod na ako. Maaari na kayong umatras. Tandaan, bukas ng umaga. Magbati kayo. Opo, Ina. Gabriel, ano ang tawag mo sa babaeng iyan? Bakit mo siya tinatawag na ina? Narito pa naman ang sarili mong ina. Pinaalis mo ako ngayon para gawin ito? Sofia, bukas sa seremonya ng pag-ampon, tiyak na gagawa si Gabriel ng paraan upang paalisin si Lola Elena. Humanap ka ng paraan para ibalik siya rito. Tama si Lola Elena. Sa prinsipyo, ang isang tao ay may isa lamang ina. Kaya Gabriel, simula ngayon, tawagin mo si Lola Elena na tita, para walang maling akala ang iba. Tama ang Ina. Gabriel, ikaw naman, ano ba itong nangyayari? Mula ina naging tita. Talagang hindi pa narinig. Nagpalaki ng ganitong anak na walang utang na loob. Kung ako si Lola Elena, mas mabuti pa kung magpakamatay na lang. At saka, sa isang tahanan, iisa lamang ang punong may bahay. Upang walang sabi-sabi ang iba. Simula ngayon, si tita ay mananatili sa templo ng pamilya upang magpahinga. Isabela, munting sinta. Gabriel, tingnan mo ang iyong tita. Ano ang gagawin natin? Dahil nahihirapan si Gabriel. Baka, May punto ang Ina. Susunod ako sa lahat ng plano mo, Ina. Dalhin si tita sa templo ng pamilya. Baliw! Baliw kayong lahat! ina. Bilisan niyong ihatid si Lola Elena pababa. Huwag nang mag-antala. Ang oras para pumunta sa templo ng pamilya. Ina. Sumunod ka sa kanila. Ikaw, tanga. Gabriel, naguguluhan ka. Ikaw, sumasama ka sa kaguluhan. Kinikilala niya ang iba bilang ina. Bakit hindi mo siya pinigilan? Gusto ba ninyong baligtarin ang lahat? Ina, pinayuhan ko na siya. Hindi siya nakikinig sa atin. Ang nasa isip niya ay ang titulo at kayamanan. Ina. Andrea. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng pamilya Shen. Kapag minana ko na ang titulo ng mansyon ng Duke ng Kaharian, magkakaroon ako ng kapangyarihan at kayamanan, kaya kung paano natin gustong tratuhin si Isabela, ganoon din ang gagawin natin sa kanya. Isang araw, pupunitin natin si Isabela sa pira-piraso. Ginang, sina Gabriel at Andrea, kapag nakuha na nila ang mana, maaaring saktan kanila. Kung ako sa iyo, maunahan na natin sila. Walang problema. May paraan ako. Ang inyong anak at manugang ay dumating para bumati sa ina. Gabriel, napakabuti mo. Bilang isang ina, natural na bibigyan kita ng gantimpala. Pumasok ka.
Ako si Suwan Yu. Binabati ko si Ginoong Gabriel. Isabela, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong bigyan siya ng babae? Hindi ako pumapayag. Nagkakamali ka, Manugang. Nagbibigay lang ako kay Gabriel ng isang magandang alila. Si Gabriel ay papasok sa gobyerno sa hinaharap, kaya kailangan niya ng isang taong mag-aalaga sa kanya ng marangal. Kung hindi, mawawala ang mukha ng mansyon ng Duke ng Kaharian. Wala akong katuwang. Gusto ko lang sumunod kay Ginoong Gabriel at alagaan siya ng mabuti. Hindi ako mag-aagaw ng atensyon. Talagang maalalahanin ka, Ina. Maraming salamat, Ina. Kung gayon, binabati kita, asawa ko, sa pagkakaroon ng isang kapaki-pakinabang na alila. Huwag mong isipin na hindi ko napapansin. Gusto mong gumamit ng isang magandang babae para sa plano. Ang babaeng gustong umakyat sa kama. Kung may darating, papatayin ko sila isa-isa. Wan Yu, huwag kang mag-alala. Inihanda ko na ang iyong bigay kaya. Sa hinaharap, kung sa mansyon ng pamilya Shen mawalan ka ng kahit isang buhok, hindi ako papayag. Ikaw, alagaan mong mabuti si Gabriel. Huwag mo akong biguin. Opo, huwag po kayong mag-alala, Ninang. Huwag kang magmadali. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Hindi ko inaasahan na si Isabela ay sobrang mapagbigay. Pati ang dote ng mga katulong dito ay napakasagana, mukhang. Ang pagpili sa kanya bilang aking ina ay talagang tamang desisyon. Ginoo, itong sabaw ay espesyal kong inihanda para sa iyo. Subukan mo. Masarap ba? Asawa ko, anong ginagawa mo sa kanya? Andrea, baliw ka ba? Paano ka nangangahas na magulo sa silid aklat? Hindi ko kayang pigilan. Ang babaeng iyon namang aakit. Hindi ba kita kayang pigilan? Sa liwanag ng araw, ilang sandali lang, ikaw ay naakit ng babaeng iyon. Inalis ka niya. Anong nangyayari? Gabi na. Ang lakas ng ingay. Ina. Kanina si Andrea sinabi na may relasyon ako kay Binibining Su, kaya nagtalo kami. Gabriel, noong pinakasalan mo ako, sinabi mo sa buong buhay ko mabait ka lang sa akin. Pero ngayon sa harap ko ay nakikipag-flirt ka sa ibang babae. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Ang mga panata niya. Kung lahat ng iyon ay magkatotoo, ngayon baka matamaan ng kidlat at wala nang natira. Andrea, hindi ka naman makatuwiran. Paniniwalaan mo ba? Hiwalayan na kita ngayon din. Hiwalayan mo ako. Naniniwala ka ba? Ang mga bagay mo sasabihin ko sa lahat? Ano bang sinasabi mo? Wala akong kahit anong lihim. Kapag nalaman ng iba, mamamatay tayong lahat. Andrea, kanina lang, ang iyong asawa ay padalos-dalos. Ang samahan nating mag-asawa sa loob ng maraming taon ay puno ng pagmamahal at katapatan. Paano naman maaring magwakas ng ganun na lang? Sina nga, pangako mo sa akin na ang babaeng iyon na si Suwan Yu na isang manloloko ay itaboy mo palabas. Ano ang ibig sabihin nito? Si Wan Yue ay walang kasalanan. Paano naman nang walang dahilan palayasin sa bahay? Sa aking palagay. Andrea, bilang asawa ni Rong dapat ay may kakayahang magpatawad at tumanggap. Wan Yu ay dala ko rito. Kaya bakit hindi hayaan na siya na maging isang pangalawang asawa sa sambahayan ng Shen? Upang makatulong din sa iyo sa mga gawaing bahay. Imposible. Kung siya, wala ako. Kung ako, wala siya. Ganun ba? Mukhang. Kayo ay hindi ako, ang inyong inarespetuhin. Wan Yu, umalis na tayo. Ina, wag po kayong magalit. Hayaan ninyo ang inyong anak na kumbinsihin si Andrea ng maayos. Andrea, isipin mo si Marco. Huwag mong hayaang ang maliit na bagay ay magdulot ng malaking pagkawala. Pumapayag na ako. Sige, pangako sa iyo. Mabuti naman simula ngayon, Wan Yu. O, hindi Binibining Su. Ay ang pangalawang asawa ng pamilya Shen.
Asawa ko. Pakiusap. Huwag mong puntahan si Concubine Sue. Huwag kang mag-alala, pupunta lang ako para maglaro. Babalik ako agad. Isabella, ang utang na ito. Balang araw, babayaran mo ito. Ina, si Concubine Sue ay mabait at maunawain. Ako, ang iyong anak, ay lubos na nasisiyahan. Maraming salamat, Ina, sa iyong tulong. Mabuti naman. Malamang, darating siya upang humingi ng pabor. Gabriel, may kailangan ka pa ba? Ina, ako, nitong mga nakaraang araw ay nakikipag-ugnayan sa mga makapangyarihan. Ang aking pera ay medyo hindi sapat. Alam ninyo naman, ang pakikipag-ugnayan sa mga taong ito ay hindi maiiwasan na gumastos ng pera. Ano ang mahirap doon? Ang aking mga pag-aari, maaga o huli, mapupunta lahat sa iyo. Ang aming pamilya, ang pamilya Jiang, sa labas ng Timog Lungsod ay may daan-daang ektarya ng lupain. Sa oras na iyon, sa pamamagitan lamang ng upa ay isang malaking halaga ng pera. Maraming salamat, Ina, talagang, Ina, sobrang nagmamahal sa anak. Salitaan lamang ang pasasalamat. Kung gayon, ang ibig ninyong sabihin, Ina, kamakailan ay masakit ang aking kamay. Hindi ko kayang buhatin ang mangkok ng sabaw. Asawa ko, ano ang ginagawa ninyo? Isabella, ikaw. Walang hiya na babae. Ano bang pakana mo? Andrea, huwag kang magsalita. Nagpapakita ako ng pagmamahal kay Ina. Uwe, hindi ito ang dapat gawin ng mag-ina. Talaga kayo ay gumagawa ng kasalanan. Gabriel, binigyan ko kayo ng mga lupain ng may mabuting loob, ngunit ito ang kahihiyang natanggap ko. Wala kayong utang na loob. Mukhang babawiin ko na ang mga lupain para hindi sabihin ng iba na pinapayagan ko ang aking manugang na babae na walang galang. Baliw ka na ba? Tumahimik ka na. Ina, si Andrea ay lito kamakailan, nagsasalita ng mga bagay na walang saysay. Ina, huwag po kayong makipagpatol sa kanya. Dahil hindi maganda ang kanyang kalusugan, mahirap na para sa kanya na alagaan ang pamilya at tulungan ka sa iyong karera, di ba? Tama po kayo, Ina. Agad kong aalisin ang posisyon ni Andrea bilang pangunahing asawa. Ibaba bilang babae. Asawa ko, ikaw. Andrea, huwag kang mag-isip ng masama. Ang ginawa ko kanina ay para lang kay Isabella makita. Kapag nakuha ko na ang lahat ng kanyang ari-arian, papatayin ko siya. Talaga bang kaya mong patayin siya? Isang babaeng walang anak, kung mamatay, ayos lang. Sa oras na yon, lahat ng bagay ay para sa ating anak. Oh? May punto kayo, pero magkakaroon na ako ng sariling anak. Ang inyong masamang balak ay hindi na matutupad. Kamahalan, Wala pa bang natagpuan? walang kakayahan ang inyong alipin. Magdagdag pa ng mga tauhan. Kahit maghukay ng 3 metro, kailangan hanapin ang tao. Para sa akin, Opo. Patawarin ninyo ang inyong alipin sa aking pagiging mapanghimasok. Ang babaeng iyon, ano ang kanyang pagkakautang sa kamahalan? Kapag natagpuan siya, dapat ba siyang arestuhin at kasuhan? O may iba kayong plano? kapag nahanap na bantayan lamang siya ng lihim, huwag siyang abalahin. Ninakaw niya ang aking pinakamahalagang bagay. Ako ay kukunin ko mismo mula sa kanya. Opo. Ginang, may masamang nangyari. Nagkasakit po ang dalaga. Ano? Dalhin mo ako. Sa panahong ito, napabayaan ko. Ipapaalis na kita. Magpagaling ka muna. Ginang, huwag mo akong paalisin. Ayaw kong bumalik. Kumalma ka muna. Kung ayaw mong umalis,
Hindi kita pipilitin. Bagamat maingay dito, mas maganda pa rin ito kaysa maglingkod sa 10 lalaki. Ang problema, hindi ako naging mabuti. Hindi ko napag-away ang mag-asawa. Sa panlabas, hindi. Pero sa loob, may lamat na. Maaga o huli, magiging kapaki-pakinabang. Magpagaling ka muna. Huwag mong isipin ang mga ito. Ito ang dokumento ng paglaya. At ilang pera. Itago mo. Kapag gusto mo nang umalis, sabihin mo lang sa akin. Isabela, hintayin mo. Babayaran mo ito. Suwanyue, ang aking binibini, dahil ikaw ay may sakit nitong mga nakaraang araw, siya ay nagluto ng pampakalmang sabaw. Si Binibini Isabela ay talagang mabait ang puso. Suwanyue, ano ang nangyari sa iyo? Suwanyue. Walang takot na alipin. Paano kang maglakas loob na pumatay sa loob ng pamilya Shen? Suwanyue, igapos siya. Dalhin siya sa hukuman ng kabisera. Opo. Hindi ako iyon. Bitawan mo ako. Hindi ko ginawa iyon. Tigil. Manugang na babae, ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa nalilinaw ang bagay, paano mo siya mapaparusahan at maipapadala sa hukuman? Sino ang nakakaalam? Kung may sadyang nagplano na maghulog ng ebidensya, Pagtatakip ng ebidensya? Isabela, sa harap ng maraming tao, talagang marunong kang magpatawad sa iyong sariling tao. Ang sabaw ay dinala ni Sofia. Ang mangkok ay hinawakan din ni Sofia. Pagkatapos inumin ni Suwanyue, siya ay namatay dahil sa lason. Hindi ba ito? Maliwanag? Hipag? Kung ganyan mo siya tatakpan, ibig bang sabihin ay isinasantabi mo ang batas? Andrea, huwag kang bastos. Ina. Andrea, sa harap ni Ina, dapat kang magpakita ng paggalang. Gabriel, dumating ka sa tamang panahon. Ang iyong mabuting asawa, nang walang pag-unawa, ay nais na kunin ang aking pinakamatalik na katulong at ipadala siya sa hukuman. Ina ay gumawa ng marami para sa pamilya Shen. Ngunit ang iyong asawa ay hindi pa rin nagtitiwala sa akin. Ikaw naman, pinagkakatiwalaan mo ba ako bilang iyong ina? Ina, ano po ang ibig ninyong sabihin? Siyempre, anak ko, kayo ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Gabriel, ikaw! Ngunit sa harap ng maraming tao, si Sofia ay talagang mahirap tanggalin ang hinala. Gayunpaman, sa aking palagay, ang pagpapadala sa kanya sa hukuman ay makakasira sa dangal ng pamilya Shen. Mas mabuti munang parusahan siya sa loob ng pamilya una upang magpakita ng parusa. Pangalawa, upang patahimikin ang maraming bibig. Hindi ako pumapayag. Ina, hindi kayo pumayag? Baka? Ikaw ang nasa likod nito? Andrea, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ako, katatapos ko lang maghanap sa utos. Sa loob ng silid ni Ginang, sa ilalim ng kanyang aparador, natagpuan ko ang lason. Isabella. Ngayon, malinaw ang ebidensya. Ang pumatay ay dapat mamatay. Ang may utang ay dapat magbayad. Tingnan natin kung paano ka pa makakataliwas. Kasinungalingan, ikaw talaga. Pinagbintangan mo ang aming binibini. Ano ba ang gusto mo? Siyempre, ikukulong kayong dalawang mag-amo at dadalhin sa hukuman. Kahit na anak ka ng duke, pumatay ng tao, hindi ka makakatakas sa batas. Wala na bang paraan para makipag-usap? Paraan para makipag-usap? Sige, dahil sa ating dating pagkakaibigan, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka. Humingi ka ng parusa sa pamilya. Pwede ko nang isaalang-alang na patawarin ka. Naiintindihan ko. Gabriel, ano ang iniisip mo? May hawak tayong kahinaan ni Isabela. Sa hinaharap, mas madali nating makokontrol siya. Ina, syempre, ako ay nasa panig mo. Pero may kinalaman sa buhay ng tao. Medyo mahirap para sa akin. Bilang isang ina, syempre hindi ko pahihirapan ang aking anak. Andrea, lumuhod ka agad sa akin. Ikaw? Ikaw babae, ano ang sinasabi mo sa akin? Ito ang ebidensya na ipinabili mo sa iyong pinsan sa botika ng inyong pamilya, ng lason. At ang mga sulat ninyo, akala ko binili mo ito para saktan ako.
Ngunit sinaktan mo si Wan Yu. Kalokohan! Ang mga ito ay talagang mula sa iyong silid na natagpuan. Wala akong kinalaman diyan. Maaari akong tumstigo. 3 araw na ang nakalilipas. Ang yaya ni Ginang Andrea ay nagbigay sa akin ng isang pakete ng gamot at inutusan ako na palihim na ilagay sa ibaba ng aparador ng ginang. Noong panahong iyon, ako ay hindi alam na ito ay lason. Akala ko lang, ito ay isang ordinaryong bagay. Ginang Andrea ay nagbigay pa sa akin ng isang gintong hairpin. Karapat dapat akong mamatay. Hindi ba ito ang iyong pinakamamahal na hairpin? Andrea, ikaw ang may sala. Pagtatangka sa buhay ng isang babae, pagbintang sa ginang, bawat isa ay karapat-dapat sa kamatayan. Mga tauhan, Dalhin ang masamang babae na ito. agad na dalhin sa hukuman. Asawa ko? Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ako maaaring pumunta sa hukuman. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Hindi ako makakapunta. Ina, huwag kang magalit. Kung dadalhin natin ito sa hukuman, saan ang dangal ng pamilya Shen? At saka, ang aking karera bilang opisyal ay nagsisimula pa lamang. Sana po ay maawa kayo sa akin, Ina. Ang parusa ng pamilya ay sapat na. Ngayon ay hindi ka na nahihirapan. Kanina, sa iyong mga salita, lahat ay pagtatanggol sa kanya. Baka naman, ikaw at siya ay magkakasabwat, o baka hindi nararapat na ipaalam sa hukuman. Natatakot ka bang mamaya ay isama kanya sa kanyang kasalanan? Ayaw ko ng isang anak na may kinalaman sa pagkamatay ng tao. Hindi pwede. Hindi ko talaga kayang mawala ang aking posisyon bilang tagapagmana at ang suporta ng mansyon ng Duke ng Kaharian. Mukhang kailangan kong isakripisyo ang isa upang iligtas ang mas mahalaga. Naiintindihan ko na, Ina. Asawa ko, huwag kang magpapadaya sa kanya. Niloloko kanya. Sa iyong huling sandali, nagsasalita ka pa ng walang katotohanan. Mga tauhan, itali ang ginang Andrea. Ipaubaya kay Ina para parusahan. Gabriel, ikaw ay isang hipokrito. Nakalimutan mo ba kung sino ang nag-anak para sa iyo? At sino ang kasama mo sa iyong pag-arte? Isabella, ikaw naman ay isang hangal. Sinasabi ko sa iyo, ang anak na tinatawag mong anak ay talagang... Babae, tahimik ka. Dila na nagsasabi ng kalokohan. Hindi na kailangan. Sige, ibenta na lang natin siya. Hindi na siya isasakdal. Maawa ka, Ina. Kailangan ko pang asikasuhin ang libing ni Wan Yue, ikaw na ang bahala dito. Opo. Hindi ako makapagsalita, pero kaya pa akong sumulat. Dapat kong sabihin ang katotohanan kay Isabella. Papatayin ko kayong magkasintahang hayop sa isa't isa. Sa tingin mo ba hindi ka makapagsalita, pero kaya ka pang sumulat? Puputulin ko ang mga litid ng kamay at paa mo para hindi ka na makasulat, hindi makasulat. Sino mang humarang sa akin, ay mamamatay. Nanay! Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay, Marco, ayos lang? kapag yumaman na ako, ilang nanay ang gusto mo? Bibili ako ng kahit ilang nanay para sa'yo. Magaling. Kung ganyan si Gabriel, malupit at walang awa, hindi ako dapat maging pabaya. Mukhang kailangan ng matapos ito sa lalong madaling panahon. Kamahalan? Natagpuan si Prinsesa Octavia na may magandang relasyon sa pamilya Shen, ngunit hindi pa alam kung ang pamilya Shen ay sangkot sa alitan sa korte. Gayunpaman, Sabihin mo, kamahalan, noong nakaraan ang babaeng ipinahanap mo ay natagpuan na. sino siya? Dalhin mo ako agad. Siya ang manugang ng pamilya Shen, si Isabella. Ate Reyna ng mga diwata, kaya pala asawa ng iba. Mukhang kailangan kong gumamit ng paraan. Kamahalan, gusto mo bang agawin ang asawa ng iba? Bakit hindi? Pwede naman, pero hindi na. Ang asawa niya, patay na. Patay na? Buti at patay na iayos mo. Ako,
Pupunta sa mansyon ng mga Shen. Kamahalan. Sa wakas, nagkagusto ka sa isang mortal. Ang galing. Wala nang usap, nang hihiram lang ako para mapalapit kay Isabela. Imbestigahan ang bahay ng mga Shen kung may sabwatan kay Prinsipe Octavio. Sabihin mo pa ang tungkol kay Isabela. Makinig muna ako. Investigasyon? Dati sinabi mong ninakaw ang pinakamahalagang bagay? Sa tingin ko, ang ninakaw ay ang puso ng kamahalan. Ina, pagod kayo nitong mga araw. Ang lugaw ng pugad ng ibon na ito ay masustansya. Ngayon, ako bilang iyong anak ay nasa piling mo na. Sa aking karera, maaari bang umasenso upang hindi naman mabigo ang ina at ang dangal ng mansyon ng Duke ng Kaharian? Iyan din ang plano ko. Huwag kang mag-alala. Sa mansyon ng Duke ng Kaharian ay naayos na. Pagkatapos ng inspeksyon ng mga opisyal, maaari kang mapromote ng 3 ranggo. Maraming salamat, ina, sa inyong paggabay. Gagawin ko ang aking makakaya upang hindi biguin ang inyong inaasahan. Isabela, ikaw na walang hiyang masamang babae. Ang tapang mong agawin ng anak ko. Mamatay ka ng malagim. Ang babaeng ito na matagal ko nang hinintay isang magandang kinabukasan. Huwag itong sirain ng babaeng iyon. Walang hiya. Paano mo inalagaan si tita? Hinayaan mong lumabas si tita at gambalain si ina, dalhin mo na si tita pababa at hayaang magpahinga ng maayos. Sino ang may lakas ng loob? Sino ka ba? Ako si Prinsipe Octavio. Ako ang yaya ng prinsesa. Ang aming prinsesa, sa templo ay nalaman na inampon ng hipag ang kanyang bayaw bilang anak. Isang kahangalan. Galit na galit siya. Ang ating kaharian ay namumuno sa pamamagitan ng kabanalan. Pinahahalagahan ang batas at moralidad. Paano kayo nangahas na gawin ito? Saan ninyo inilalagay ang mga alituntunin ng ating mga ninuno? Sa nakaraang buhay, ang pamilya Shen ay naging sangkot sa Prinsipe Octavio. Sa dahilang pakikipag-ugnayan, pinakiusapan nila ako na maglabas ng maraming pera. Buti na lang sa buhay na ito, nakapaghanda na ako. Ano ba ang gusto mo, Yaya Clara? Ginang Isabela, kahit na ikaw ang panganay na anak ng mansyon ng Duke ng Kaharian, dapat parusahan ang gawaing ito. Tungkol sa pag-ampon, hindi ko ito pinilit. Si Gabriel ay naawa dahil maagang namatay ang aking asawa, kaya nagboluntaryo siyang maging ampon ko. Ang bagay na ito ay mapapatunayan ng lahat ng kamag-anak ng pamilya Shen. Kung gusto mong parusahan, dapat siya ang unang parusahan, hindi ba? Tama ba, anak ko? Ang bagay na ito ay kusang loob ko. Anong parusa man, ako ang tatanggap. Sina nga. Dahil labag ito sa batas at kaugalian, hindi na ito dapat ituloy. Pero ikaw, isang balo, bakit mo ginawa ang malupit na parusa sa iyong hipag? Talaga? Ano naman ang kasalanan ng pribadong parusa, Yaya Clara? Sabi ng prinsesa, ang pribadong parusa ay pagwawalang bahala sa batas. Dapat patayin. Wala akong tutol. Pero ang nagparusa kay Andrea ay si Gabriel. Siya mismo ang pumutol ng kanyang mga kamay. Siya rin ang nagbenta sa kanya. Ako ang ina ni Gabriel. Siyempre hindi ko siya kayang parusahan. Pero ako rin ang panganay na anak ng mansyon ng Duke ng Kaharian. Alam ko ang katarungan para sa pamilya at bansa. Ngayong araw, Yaya Clara, dahil gusto mong ipatupad ang batas, mangyaring patayin muna si Gabriel. Hanggang kailan ka pa maglalaro ng kalokohan? Yaya, kasalanan lahat ng babaeng ito na si Isabela nag-udyok. Si Gabriel ay nagkamali lang sandali. Nalinlang lang siya nito. Totoo iyan. Ang anak na hindi naturuan ay kasalanan ng magulang. Ginang Isabela, dahil si Gabriel ay kinilala ka na bilang ina. Siya ay nagkamali. Ikaw, bilang ina, ay may pananagutan din. Walang tamang pagtuturo sa anak. Pinapayagan ang karahasan. Parehong malaking pagkakamali. May utos ang prinsesa. Ang lumalabag sa batas at tradisyon ay dapat parusahan. E ano ngayon? Ang anak ko ay masunurin. Tiyak na hindi niya kayang makita na parusahan ang kanyang ina. Di ba, anak? Siyempre, Yaya, anong parusa sa akin na lang? Gabriel, nababaliw ka na ba? Bakit ka kumakampi sa babaeng ito? Ako ang sarili mong ina. Tita, tumigil ka. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito, sige. Yaya, paluin silang dalawa. Saktan ng husto. May utos ang prinsesa. Lahat ay dapat parusahan. Hindi maaaring papalitan. Nagkamali si Ginang Isabela, kaya siya'y aking parurusahan sa ngalan ng prinsesa. Ginang, komandante ng mga Guardia Imperial, dumating si Ginoo Arthur.
Pupugay sa Ginoong Komandante. Siya iyon. Siya pala ang komandante ng mga Guardia Imperial. Ginoo Gabriel, inatasan ako ng emperador ng mga siwa sa lahat ng opisyal. Ngayong mga araw, sa mansyon ng pamilya Shen, ay makikituloy ako sa inyo. Kaya pala ang sinabi ni Isabela tungkol sa pagmamanman sa mga opisyal ay totoo. Mukhang totoo ang tungkol sa 3 beses akong na-promote nga. Komandante, ang inyong pagdating ay nagbibigay karangalan sa aming tahanan. Pupunta na ako upang maghanda ng maayos. Ano ang ginagawa ng yaya na ito? Baka naman may masamang gawain na ilegal na nangangailangan ng lihim na parusa. Kung totoo iyon, ako ay nagmamanman ng mga opisyal. Ako na ang mag-iimbestiga ng maayos para sa inyo. Yaya, tinatanggap ko ang kabutihan ng prinsesa. Babayaran ko ang inyong kabutihan sa hinaharap. Sumama kayo sa akin dito. Paumanhin, Komandante, sa kahiyan. Ang mga babae sa bahay ay walang alam. Naistorbo ang inyong kapayapaan. Pupunta na ako upang ihanda ang pinakamagandang silid upang maging komportable kayo. Maaari ba, Ginang Isabela? Maaari ba akong ihatid? Meron pa akong mga lumang bagay tungkol kay Daniel na gusto kong itanong. Kung ganoon, Ina, pasensya na sa abala. Ano ba talaga ang gusto niya? Ginoong Arthur. Sumunod kayo sa akin. Ginang Isabela, hindi ba tayo nagkita dati? Hindi kailanman. Talaga? Pero pakiramdam ko, napakapamilyar ng inyong mukha. Parang hinahanap ko sa panaginip ng libong gabi. Ate Reyna ng mga diwata. Ginoo, magsalita kayo ng may katinuan. Ate, naiinis ka na ba? Ginoo, dapat kang tumigil sa pagbabasa ng mga nobela para hindi ka mangarap ng gising. Nawalan ka ng dignidad. Oh, tama ka, Ginang. Bibigyan kita, Ginang, ng isang paumanhin. Ginoo, mayroon bang tungkol sa mahalagang bagay tungkol sa yumaong asawa ko? Mangyaring itanong na. Marami akong gawain sa bahay. Hindi ako maaaring magtagal. Nais kong itanong, ikaw at ang yumaong si Daniel, ba kayo nagmamahalan? Hindi ko alam na ang komandante ng mga Guardia Imperial ay may ganito kalawak na nasasakupan. Interesado ka sa pribadong usapin ng pag-ibig ng ibang tao. Kaya nagmamahalan ba kayo? Oh, Ang yumaong asawa ko ay maginoo, maingat at mapagmahal, napakabait sa akin. Sa aming mag-asawa, napakasaya namin. mabuti. Kung ganun kayo kasaya, bakit siya namatay ng bata? Tiyak na ikaw, Ginang, ay labis na nagdalamhati. Hindi ka kailanman gumawa ng paglabag sa patakaran, di ba? Siyempre, kung wala ka ng ibang sasabihin, Ginoo, alis na ako. Panginoon, ang babaeng ito ay walang utang na loob, di ba? Huwag kalimutan kung ano ang gagawin natin dito. May silbi pa siya. Wo? Nakakatuwa. Talaga namang babae na pinili ko. Nakilala niya ako. Gusto niyang ipagpatuloy ang panandaliang pag-ibig na ito. Hindi pwede, gusto ko lang ng anak. Pero ayaw ko ng ama ng aking anak. Hindi na dapat maantala ang bagay na ito. Kahit na patuloy akong naghahanap ng ebidensya laban kay Gabriel, pero walang puwang ang kanyang gawain. Para siyang magulo. Kailangan ko ng matinding paraan. At sa pagkakataong ito, maalis ang komandante ng mga Guardia Imperial. Ina, Gabriel, bakit ka narito? may mahalagang bagay akong dapat pag-usapan sa iyo, Ina. Pumasok ka muna sa loob. Gabriel, napakabuti mo. Ina, tandang-tanda ko, Ina, ang mga lupain at tindahan, panahon na upang maningil ng upa. Tama ba? Dapat mo na ibigay ito sa iyong anak.
Ibinibigay ko na sana sa iyo. Salamat, Ina. Ina, ano ito? Gabriel, ang mga ito ay para sa iyo dati. Pero ngayon, hindi pwede. Ngayon, ang iyong ina ay kailangang iwan ito para sa kanyang sariling anak. Ina, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ba ako ang anak ninyo? Ang sinasabi ko ay ang bata na nasa aking sinapupunan. Ito ay akin at ng aking asawa, anak ni Daniel, na ipinanganak pagkatapos ng kanyang kamatayan. Aking sariling dugo at laman, bago pa siya pumunta sa timog. Mayroon na. Ano? Siya ay nagdadalang tao ng anak ng kanyang yumaong asawa. Ganyan katiempo? Buntis ka? Imposible ito. Talagang imposible ito. Imposible. Ikaw ang kuya ni Daniel. Hindi naman si Daniel. Paano mo malalaman ang mga lihim naming mag-asawa sa silid tulugan? At tiyak na tiyak ka pa. Sa tingin mo ay imposible. Narinig ko lang din. Ikaw at ang pangalawang kapatid na lalaki ay nag-away dahil sa pagkuha ng babae. Ang pangalawang kapatid ay umalis ng bahay. Nalungkot, paano magkakaroon ng isip na magkasama sa silid? Gabriel, ikaw naman ay may asawa na. May anak na. Hindi mo pa ba alam ang mag-asawa? Ang mag-asawa ay nag-aaway sa kama. At nagkakasundo rin. Kahit gaano kasigla ang away. Isang gabing lambingan, pagkatapos ng ulan, sumisikat ang araw, ay karaniwan lang. Buntis ang ina? Ay napaka-normal lang din. At ikaw? Bakit hindi mo sinabi kanina? Buntis? Isabella? Sinungaling ka. Matagal nang patay si Daniel. Sa tingin ko, ikaw talaga hindi makayanan ang pagkabagot at ng babae. Hindi alam kung nagdadalang tao ng kaninong bastos na lalaki. Sisihin ng pamilya Shen. Ikaw na walang hiya na babae. Sa bahay ng Ginoong Shen, napakasaya. Pinagtatawanan ni Ginoong Arthur. Ngunit tungkol ito sa tagapagmana ng pamilya Shen, kailangan maging maingat. May punto ka, pero alamin kung kailan siya nabuntis. Hindi ba't maghanap ng doktor? Oo nga. Doktor! Tao! Tawagin ang doktor. Ang pamilya ay laging gumagamit kay Dr. Carlos. Siguruhin tama ang kanyang pagsusuri. Buwan. Teka. Palagi mong iniisip na inagaw ko ang anak mo. Gusto mo akong mamatay. Hindi ako naniniwala sa doktor na tinawag mo. Tao. Tawagin si Dr. David mula sa bulwagan ng kabutihang loob. Siya ay doktor na may mabuting puso. Alam ng lahat sa kapitbahayan. Bulwagan ng kabutihang loob. Sino ang nakakaalam kung ikaw ay inayos mo na ang lahat ng maaga? Hindi ako pumayag. Dahil pareho kayong may pag-aalinlangan, mayroon akong suhestiyon. Si Dr. Imperial Mateo mula sa Imperial Hospital ay napakahusay na doktor. Ngayon ay nasa katimugan ng lungsod at nagpapagamot sa mga tao. Bakit hindi natin siya tawagin upang suriin ang pulso? Tiyak na walang mangahas na pagdudahan ang kanyang katarungan. Sige. Kung gayon, susundin natin si Ginoo Wei. Salamat, Ginoo Wei. Opo. Ako mismo ang nagsabi na nagdadala ako ng anak ng iba. Dapat siya ay umatras na. Tingnan ang kanyang ekspresyon. Tulad ng inaasahan ko, ang nasa kanyang sinapupunan ay maaaring hindi anak ng pamilya Shen. Doktor, kumusta? Ang ginang ay may madulas na palso, tanda ng pagbubuntis. Walang duda na buntis siya. Hindi ko alam kung ilang buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ah, iyon pala ang kanyang plano. Mahigit 2 buwan na. Malaki ang posibilidad na ito ay isang lalaking sanggol. Ano? Gabriel, tingnan mo. Si Ina ay nagdadalang tao na ngayon. Ito. Tama si Ina, ito ay talagang napakalaking masayang balita. Ang batang ito, sa hinaharap ay magiging sarili kong nakababatang kapatid na lalaki. Siguradong aalagaan ko siya ng mabuti. Pero, dahil ang batang ito ay napakabata pa, sa hinaharap, kailangan pa ni Ina at ako bilang kanyang kuya na suportahan siya ng gusto. Ngayon ay maingat akong pinalalaki ni Ina. Hindi ba ito rin ay para sa kinabukasan ng batang ito naghahanda ng daan? Si Gabriel ay mapanlinlang at malupit. Kung siya ay talagang mapilit sa sukdulan, wala nang kasiyahan sa paglalaro. Sa ngayon, tila, ang Ginoong Wei na ito ay tila nasa paniko. Sa hinaharap, maraming pagkakataon. Tama ang sinabi ni Gabriel.
Kaya ang mga bagay na ito ay ipapamahala ko sa'yo. Huwag mo akong biguin at ang iyong kapatid na hindi pa isinisilang. Huwag kang mag-alala, Ina. Tiyak na hindi kita bibiguin, Ina. Tita, pagod na si Ina, hayaan natin siyang magpahinga ng mabuti. Ginoong Waymay, iba pa bang bagay? Hindi pa ako bumabati sa ginang. Sa wakas ay nakuha mo na ang nais mo. Ano ang ibig sabihin nito, Ginoong Way? Hindi ko maintindihan. Ang pagbubuntis ng ginang ay 1 buwan pa lamang. Ang batang nasa iyong sinapupunan. Kanino ba talaga? Ano ba talaga ang gusto mo? Dahil lantaran na ang usapan, ang batang ito ay akin. Bilang ama ng bata, natural na gusto kong maging lehitimo. Isabela, pakakasalan kita. Para bigyan ng bata ng isang lehitimong pagkakakilanlan. Ano sa palagay mo? Imposible. Maaari akong maghintay. Ngunit bago iyan, kailangan mong tiyakin ang kaligtasan mo at ng bata. Si Gabriel ay hindi mabuting tao. Ang ginawa mo ngayon ay talagang mapanganib. Ginoong Arthur, dahil alam mo na si Gabriel ay mapanganib at titira ka pa sa bahay ng pamilya Shen, malamang may iba ka pang layunin, di ba? Ano ang gusto mo? Ako? Natural, ikaw ang gusto ko. Ginoong Arthur, tapatang mag-usap, walang paligoy-ligoy. Wala akong pakialam kung ano ang balak mo, maaari kitang tulungan. At ikaw? Bilang tunay na ama ng batang ito, ang kilalang komandante ng mga Gwardiya Imperial. Hindi naman maaaring manood ka lang. At hayaang ang sarili mong babae ay saktan ng iba, di ba? Kaya pala, bakit hindi ka natatakot sa kanila na malaman na buntis ka? Ginagamit mo lang pala ako. Ginagamit ako para sa iyo at sa iyong dinadalang bata na maging gabay at proteksyon at alisin ang mga hadlang. Ginagamit nga kita. Ang kilalang komandante ng mga Gwardiya Imperial, napakagandang posisyon kung hindi ko gagamitin. Sayang naman, di ba? Hindi ka ba natatakot na ako ay may masamang intensyon? Isang lalaking napakabait sa kama. Wala akong dapat katakutan. Ang hirap maging buntis. Pagod na ako. Siya, ha? Kung gayon, ginang, magpahinga ka ng mabuti. Ibang araw, babalikan ko kayong mag-ina. Ano man ang gusto ni Arthur, hindi niya ako sasaktan. Gabriel, kung mangahas kang saktan ng anak sa aking sinapupunan, hinihintay kita sa iyong sariling kapahamakan. Gabriel, sabihin mo sa akin ang totoo. Yung nasa tiyan ni Isabela, talaga bang anak mo iyon? Kahit kaninong anak iyon, hindi maaaring itago ang batang ito. Kapag nangyari iyon, basta, mamatay ang batang ito. Si Isabela, isang balo. Sa oras na iyon, ano pang magagawa niya? Sa oras na iyon, ang kanyang bigay kaya, ang kapangyarihan ng mansyon ng Duke ng Kaharian lahat ay mapapasa akin lamang, at aasa lamang sa akin. Dati pa ay hindi kita hinayaang tawagin siyang ina. Niloloko ka lang niya? Alam mo ba? Hindi ganoon katuso si Isabela. Isang tanga lang, ikaw naman, dahil alam mong may balak ako sa kanya. May pakay. Ano naman kung tawagin ko siyang ina, ng ilang beses, at paulit-ulit kang pumupunta rito, at nakikialam. Gabriel, para sa kabutihan mo ang lahat ng ito. Para sa kabutihan ko, alam mo ba kung ano ang tunay na para sa kabutihan ko? Ang tanging paraan ay mamatay ang anak ni Isabela para ako na lang ang kanyang anak na lalaki, iyon ang para sa kabutihan ko. Tama. Para ako na lang ang kanyang anak na lalaki, sapat na iyon.
Naku, si Gabriel, ang tiyaga niya. Hanggang ngayon, wala pa ring galaw. Sino ka? Ang mag-aalis ng buhay ninyo. Nandito ako. Walang sinuman ang gagalaw sa aking ina. Alam kong si Gabriel ay pwedeng kumilos anumang oras. Kaya naman ako'y lubos na maingat. Naghahanap ng kamatayan. Iwanang may buhay. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo? Ito. Pinapayuhan kita na magsabi ng totoo. Kung hindi, ang susunod na saksak na ito ay tatama sa puso mo. Ikaw na munting sinta, mapanukso. Naglakas loob kang manggulo sa aking ina? Hanap ka matay. Gabriel, napakamadali mo namang magalit. Baka naman, natatakot ka na sabihin niya ang pangalan mo? Ina, kung may pagkataksil ako, hindi ko sana ginawa ang mga iyon. Pinagdududahan mo ako, na gumagawa ako ng lihim na pakana. Ina, kung talagang pinagdududahan mo ako, ngayong araw, papatayin ko ang sarili ko upang patunayan ang aking pagkatao. Kung mamatay ka ngayon, maniniwala ako sa iyong kalinisan. Gabriel. Isabela, ikaw na babaeng ito. Gusto mo lang patayin kaming ina at anak. Gabriel, tingnan mo nang mabuti ang totoo niyang pagkatao. Huwag ka nang malito pa. Ina, sumusumpa ako, wala akong pagtataksil. Kung hindi ikaw ang nagpadala sa kanila, sabihin mo nga, bakit may mamamatay tao na sumalakay kay Ginang? Kung sino man, ang naglakas loob na saktan si Ina, dapat siyang gawing baboy tao, sinaunang torture. Gino, ito ay natagpuan sa katawan ng nakaitim na tao. Ano ito? Hindi ba ito ang banknote na inutang ni Ginoong Gabriel sa opisina ng tagapag-ingat yaman noong nakaraang araw? Walang hiya. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. May record po ba tayo nito? Sa buong buhay kung lalabanan ka, paano ako hindi maglalagay ng sarili kong tao sa tabi mo? Ano pa ang masasabi mo? Gabriel, bilang opisyal ng korte, gamit ang ganitong paraan sa iyong ina. Ang bagay na ito, iyong ipapaalam sa kamahalan para parusahan ayon sa batas. Hindi na kailangan abalahin ang korte. Ginang, bakit mo? Siya ipinagtatanggol? Mga guwardiya imperial, maraming parusa. Yung parusang pagputol ng paa at kamay na sinabi ni Gabriel, sa tingin ko ay maganda iyon. Hindi naman ito papatayin ang isang tao kaagad, at gagawin siyang labis na magdusa. Angkop ito para sa mga taong nagsasaksak sa likod. Tama ang sinabi ng Ginang. Kung gayon, putulin muna ang mga paa at kamay, saka dukitin ang mga mata, putulin ang dila, bingihin ang mga tainga. Sa wakas, ihagis sa kulungan ng baboy, pahirapan araw at gabi, para siya'y hindi na siya mabubuhay o mamatay. Hindi. Sumusumpa ako na hindi ako. Siya yon. Siya ang nag-utos sa akin na mag-withdraw ng banknote para sa kanya. Wala akong alam. Gabriel, baliw ka ba? Paano mo ako maaring isangkalan? Hindi kita isinangkalan. Ikaw iyon. Paano nangyari iyon? Si Lola Elena ang gumawa niyon. Natatandaan ko na si Lola Elena ay pinakamamahal ang kanyang anak na si Daniel. Paano siya naging ganoon kasama? At sinaktan ang sariling dugo ng pamilya Shen. Ina, hindi mo alam na si Lola Elena ay laging nagdududa sa pagkatao ng bata sa iyong sinapupunan at natatakot kay Ginoong Arthur, kaya siya gumawa ng ganitong masamang hakbang. Gabriel, ikaw ako ang iyong sariling ina. Paano mo ako para sa kayamanan at kapangyarihan? Isinangkalan mo ako? Ikaw ay talagang mas masahol pa sa hayop. Isabela, ang totoo, hindi siya si Gabriel. Siya ay... Hindi ako si Gabriel. Sino pa ba? Kapatid na Daniel. Patay na. Kung may mangyari sa akin, matatapos na ang pamilya Shen. Pakiusap. Maawa ka sa pamilya Shen. Humingi ka ng tawad. Oh,
Ako ang may gawa niyan. Walang kinalaman si Gabriel. Ginang Shen, kailangan mong isipin ng mabuti. Ang mga Guardia Imperial ay hindi tumatanggap ng anumang dayain. Ginoong Wei. Lola Elena, matanda na. Patawarin mo siya sa kanyang pagkalito. Bigyan ng magaang parusa. Magsugo. Dalhin si Ginang Shen. Ibaba. Opo. Sa buong buhay ko, ang pinakapagsisihan ko ay ang ipanganak ka, isang walang utang na loob mula ngayon. Tapos na ang ugnayan nating ina at anak. Ingatan mo ang sarili mo. Ang hindi nag-iisip para sa sarili. Kalaban ng langit at lupa. Wala akong kasalanan. Si Gabriel ay isang demonyo. Kayang isakripisyo ang sariling ina. Simula ngayon, kailangan maging mas maingat. Ate Reyna ng mga diwata. Ngayong araw, malaki ang naitulong ko sa iyo. Hindi ba dapat mo akong pasalamatan ng maayos? Ang maaaring mag-utos sa mga personal na guwardiya ng emperador ay kakaunti lamang. Sino ba talaga siya? Pero, iniligtas niya ako ngayon kahit delikado. Ibig sabihin wala siyang masamang intensyon sa akin. Ate Reyna ng mga diwata. Bakit hindi mo ako pinapansin? Gusto kong maging ama ng aking anak. Wala yan sa usapan. O sige. Isa lang, ang hihilingin ko. Halik. Ate, ang sungit mo. Pero gusto ko. Walang hiya. Mag-ingat ka. Mapanganib si Gabriel. Puso siya. Naapi siya ngayon. Tiyak nagaganti siya sa hinaharap. Ate, nag-aalala ka ba sa akin? Kung ganoon. Ate, pakasalan mo na ako. Nanaginip ka. Basta makasama si Ate Reyna ng mga diwata. Kahit panaginip. Ay okay lang. Ginoo. Tiyak na dahil sa init kanina. Hindi naman ako nahulog sa kanya. Ano iyon? Napakaingat ni Prinsipe Octavio. Hindi siya direktang nakikipag-ugnayan sa pamilya Shen. Naiintindihan ko. Mag-imbestiga ka pa. Opo. Prinsipe Octavio. Kaya pala siya ay para mangolekta ng mga ebidensya ng krimen ni Prinsipe Octavio. Iniligtas niya ako. Kung matutulungan ko siya, ito ay maituturing na hindi na kami magkautangan. Si Isabela ay malamang alam na ang isang bagay. Ang pagsunod sa orihinal na plano ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, ngayon ay itataas ako. Sakto ang pagkakataong ito upang patayin siya. Ngunit, siya ngayon ay may komandante ng mga Guardia Imperial. Bilang tagapagtanggol, mahirap siyang kalabanin. Ang tanging paraan ngayon ay ang makipagsapalaran. Kailangan nating mag-isip ng isang perpektong plano na makakapag-alis kay Isabela. At maaari ring madamay ang komandante na iyon. Ibigay mo ang liham na ito kay Yaya Clara. Sabihin mo na inimbitahan ni Lola Elena ang prinsesa pagkaraan ng 3 araw na pumunta sa mansyon para manood ng mga bulaklak. Pagkatapos, Nasaan si Lola Elena? Hindi ba siya ngayon ang nag-imbita sa akin para manood ng bulaklak? prinsesa. Sa wakas, dumating ka na. Si Isabela ay may relasyon sa mga Guardia Imperial. Alam ni Ina.
Hindi niya napigilan ang galit. Nagkasakit siya ng malubha. Hindi na siya makabangon mula sa kama. Ang kapal ng mukha. Naglakas loob siyang dito gawin itong maruming gawain? Ginang, si Ginoong Arthur ay biglang hindi maganda ang pakiramdam. Pumunta po kayo at tingnan siya. Anong nangyari sa'yo? Arthur, baliw ka. Ate, nalason ako ng pampagana sa pag-ibig na gamot. Pwede mo bang maawa naman sa akin? Ate, hindi ka lang isang munting diwata ng lobo. Isa ka ring munting ligaw na pusa na marunong mangalmot. May tao sa labas. Anong kinakatakot mo? Wala na tayong magagawa. Sa liwanag ng araw, nangangahas kayong makiapid sa bahay ng mga Shen. Napakawalang hiya. Sipain ang pinto. Opo. Prinsesa, tingnan ninyo. Totoo ang sinasabi ko. Ang mga Guardia Imperial, dahil sa kanilang kapangyarihan at impluensya sa aming bahay ng mga Shen, naghahari-harian at walang batas. Yaya, Clara. Pakikuha ninyo itong mga kalagulo, hilahin sa labas, at parusahan sa harap ng lahat. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ano? Siyempre, hinuhuli namin ang mga nangangalunya. Ginang, gumawa kayo ng ganitong walang hiyang gawain at may lakas pa kayo ng loob na magtanong kung ano ang ginagawa namin? Isang alila ay may lakas ng loob na makialam sa mga bagay ng bahay ng mga Shen. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ako, ang Prinsesa Octavia, may karapatan bang mangialam sa iyo? Patsi, prinsesa. Pero, ako ay lehitimong anak na babae ng Duke ng Kaharian. Sa isang saglit na pag-idlip, Dinala mo ang mga taong ito at sumugod dito. hindi ba ito angkop? Prinsesa, tingnan mo ito ay sinturon ng lalaki. Tiyak na iyon ang Guardia Imperial kanina na naiwan. Tunay na ebidensya. Tingnan natin kung paano ka pa magdadahilan. Ako, ang prinsesa, ay hindi kayang tiisin ang ganitong kadustang bagay na walang hiya. Ngayong araw, para sa pamilya Shen, lilinisin ko ang pamilya. Prinsesa, huwag kang magalit. Pero, si Isabela ay may anak sa kanyang tiyan. Mayroon siyang anak. Ang batang ito, kung iiwan, sisira lamang sa reputasyon ng pamilya, tao. Itayo siya. Ang bata sa kanyang tiyan alisin. Narito na ang kamahalan. Arthur, siya pala ang emperador. Kaya pala kaya niyang utusan ang mga personal na guwardiya ng emperador. Kung hindi ka pa aalis, hindi na kita kakausapin. At hindi mo na makikita ang anak sa tiyan ko. Ate, ang dami mong problema. Ano? Pero wag kang mag-alala. Lutasin ko lahat para sa iyo. Wag kang mag-alala.
Matagal ko nang nahulaan, gusto ni Gabriel na gamitin si Prinsipe Octavio at ang kapangyarihan ng Prinsesa Octavia, at nakita rin na hindi napainom si Arthur ng pampagana sa pag-ibig na gamot. Kaya sadyang nakipag-arte siya sa kanya. Gusto lang niyang gamitin ang mga gwardiya imperial upang tuluyang tapusin ang bagay na ito. Pero si Arthur, paano naging emperador? Pagpupugay sa kamahalan. Ginang, tumayo ka na. Wala nang kailangan. Hindi ba siya isang gwardiya imperial? Paano siya naging emperador? Tapos na ito. Tita Prinsesa Octavia, anong ginagawa mo dito? Kamahalan. Si Isabela ay may kasamang ibang lalaki. Sinisira ang reputasyon ng pamilya. Mahigpit ang mga batas ng kasalukuyang dinastiya. Ang ganitong bagay, ayon sa mga patakaran, ay dapat lunurin sa lawa. Ngunit ang kalaguyo na sinasabi mo ay ako. Kamahalan, huwag kayong magbiro. Kayo ay kataas-taas ang pinuno. Anong uri ng babae ang wala kayo? Bakit siya ang mapapansin ninyo? Palo. Gusto ko siya. Ano? May problema ba si Tita Prinsesa Octavia? O, may problema ba ang iba? Hindi po ako maglalakas loob na magreklamo. Kahit na kayo ang kamahalan, dapat sumunod sa mga patakaran. Sa pilitang agawin ng asawa ng ministro ay magpapahiya sa maharlikang pamilya. Bilang inyong nakatatanda, ako may responsibilidad na paalalahanan kayo. Huwag kayong maligaw ng landas. Hindi tama ang sinabi mo, Prinsesa. Hindi ba alam ninyo noon pa man? Ang aking asawang si Daniel ay patay na dahil balo na ako ngayon. Kung gayon, kamahalan, paano masasabing sa pilitang agawin ang asawa ng ministro? Kamahalan, kanina, si Prinsesa ay nagsabing gagamit ng pamalo para patayin ang aking anak at pinahiya ako ni Yaya Clara. Sino ang mga has na galawin ang babae ko at ang anak sa kanyang sinapupunan? Ako ay papatayin ang kanyang 9 na henerasyon ng kamag-anak. Ngunit kung kamag-anak ng imperyo, ano ang dapat gawin? Tumigil ka! Ikaw na munting sinta, naglakas loob mong sirain ang relasyon ng maharlikang pamilya. Talagang karapat-dapat kang mamatay. Tita Prinsesa Octavia, huwag mong masyadong seryosohin ang sarili mo. Ako ay gumagalang sa iyo at kay Prinsipe Octavio. Pero kung lalampas ka sa hangganan, huwag mong sisihin ang kamahalan. Kung hindi ako, magiging mapagpatawad. Ano? Gusto mo ba akong patayin? Kahit ikaw ang emperador, kailangan mong pag-isipan mabuti. Ako ang lehitimong asawa ni Prinsipe Octavio. Kung mangahas kang galawin ako, ang iyong trono, mananatili bang matatag? Prinsesa, ano ang ibig mong sabihin? Maaari bang si Prinsipe Octavio ay maghihimagsik? Prinsesa, huwag po kayong magalit. Mga salita lamang iyon ng kamahalan sa init ng ulo. Huwag ninyo itong seryosohin. Ako ay nakikipag-usap kay Tita Prinsesa Octavia. May karapatan ka bang sumingit? Kung nais ng kamahalan na parusahan, marahil si Isabela na unang sumabad ang dapat parusahan ng higit. Yaya Clara, paluin mo ang bibig ng munting sinta na ito. Gulpihin mo ng gusto. Opo. Sino man ang lumaban sa utos ng emperador at linlangin ang emperador, papatayin dito at ngayon. Kamahalan, magpakita ng awa. Kamahalan, maawa ka naman. Patawarin mo ako, kamahalan. Kasalanan ko na sa araw-araw hindi mahigpit ang pamamahala, masyadong pinakawalan ng asawa, nangahas na pag-usapan ang pribadong bagay ng kamahalan. Talagang kasalanan ito. Sabi rin ni Prinsipe Octavio na mali ang ginawa ng prinsesa. Sabihin mo nga, paano dapat parusahan? Kamahalan, huwag kang masyadong nagmamalabis. Ang maling gawain ay dapat parusahan. Kasalanan lang ng prinsesa na sobra ang pag-aalala sa reputasyon ng kamahalan dahil ikaw at isang balongginang ay masyadong malapit kapag kumalat ito. Makakasira sa iyong karangalan. Talaga ba? Pero narinig ko sa bahay ni Prinsipe Octavio ay maraming magagandang babae. Ang mga kabit ay may 38. Ang mga ipinadala ng mga opisyal na mga sikat na babaeng bayaran sa kabisera ay tinanggap mo lahat. Tingnan mo, ikaw ay maayos pa rin. Bilang Prinsipe Octavio, ang parehong bagay. Kung kaya ng prinsipe, bakit hindi kaya ng kamahalan? Ginang Isabela,
Sino ka ba? Isa ka lang mababang balo at nangahas kang humarap sa akin walang galang. Siya ay itinuturing na babae ko. Ano? Prinsipe Octavio, mayroon ka bang reklamo sa kanya? Si. Oo, lumampas ako sa aking hangganan. Ang mga pribadong bagay ng kamahalan, hindi ko dapat pakialaman. Prinsesa, hindi ka pa ba hihingi ng tawad sa kamahalan at kay Ginang Isabela? Nagkamali ako ng salita. Prinsesa, kanina sabi mo ay gusto mong linisin ang pamilya Shen. Linisin ang pamilya. Gusto mong patayin ang dinadala ko sa aking sinapupunan na hindi pa isinisilang na bata sa pamamagitan ng pambubugbog. Ang napakasamang intensyon na iyan. Isang magaan na pagkakamali sa salita at akala mo ay makakalampas ka. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto kong lumuhod ka. Yumuko. Para sa bawat salita na sinabi mo sa akin at sa batang ito sa aking sinapupunan. Humingi ng tawad. Nangangarap ka. Ako ay isang prinsesa. Bakit ako luluhod sa isang munding sinta? Luhot. Nagkamali ako ng salita. Patawarin mo ako. Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig. Ngayon narinig ko na. Ang sarap pakinggan. Isabella, ang kahihiyan ngayong araw, tiyak na gagawin kitang bumalik sa iyo ng 100 beses. Sake. Prinsipe Octavio, kanina ay sinabi mo rin na ang kamahalan at ako, isang balo ay nagkasama ay nakakasira sa dangal ng emperador, di ba? Dapat ka ring lumuhod. At ang mga salitang lumabas sa iyong bibig ay dilaan mo pabalik. Tiyuhin, dahil ang asawa ko ay nag-utos sa iyo na lumuhod, kaya lumuhod ka na. Arthur, binigyan kita ng kaunting respeto. Huwag kang maging walang utang na loob. Akala mo ba ang tronong ito ay matatag na sa ilalim mo? Kapangyarihan ng Prinsipe Octavio, talagang malalim ang ugat, kahit ang kamahalan ay kaya niyang hamunin. Basta't makakapit sa kanya. Hindi ako gagalawin ng kamahalan. Prinsipe, dahil ayaw mong umamin ng pagkakamali. Turuan kita. Munting sinta, lakas loob mo akong saktan. Tiyuhin, Octavio. Alalahanin mo ang iyong katayuan. Arthur, isipin mong mabuti ang iyong mga baraha. Kung karapat dapat kang kalabanin ako. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis, pero pinangahasan niya, saktan si Ate Reyna, ng mga diwata. Hindi ko ito matatanggap. Prinsipe, itinigil mo na ang pagpapanggap. Ipinakita mo na ang iyong tunay na mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Leo, basahin. Opo. Ikatlong taon ng Yuanqi, Mayo Prinsipe Octavio ay tumanggap mula sa gobernador ng pagpapadala 800,000 pirasong pila upang takpan ang kakulangan sa butil ng pagpapadala. Ika-4 na taon ng Yuanqi, Enero, nakipagsabwatan. Pangalawang ministro ng mga opisyal, nagbili ng mga posisyon sa gobyerno. Ika-5 taon ng Yuanqi, Setyembre, nang ang kamahalan ay nag-inkognito, sinalakay ng mga assassin. Ang mga pana na ginamit ng mga assassin ay nagmula sa bahay ni Prinsipe Octavio. Pumunta ka sa mansyon ng pamilya, Shen. Gusto mong gamitin ako para lumapit kay Gabriel, para masundan ang bakas. Maghanap ng ebidensya laban kay Prinsipe Octavio. Pero si Prinsipe Octavio ay may pag-iingat laban sa iyo. Mahirap para sa iyo na imbestigahan siya. Pero para sa mansyon ng Duke, ng Kaharian, madali lang. Pinag-utos ko sa aking ama na lihim na mangalap ng ebidensya, kasama ang iyong mga ebidensya. Sapat na para mahatulan siya ng 10 beses. Tiyuhin, ang lahat ng ito ay sapat na para mamatay ka ng 10 beses. Dahil sa dugo at pamilya, hindi kita lubusang papatayin. Simula ngayon aalisin ko ang lahat ng iyong kapangyarihang militar. Isara mo ang iyong pinto at magnilay-nilay. Walang utos, huwag kang lalabas ng palasyo, kahit isang hakbang. Siya ay iyong sariling tiyuhin. Noong panahon ng yumaong emperador, ay dapat magbigay daan sa kanya. Ganyan mo tratuhin ang iyong nakatatanda? Siya, ang nangyari ngayon, tatandaan ko ito. Huwag kang magsisisi. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na pinagsisisihan. Mga bantay, si Prinsipe Octavio at ang prinsesa ay ibalik sa palasyo. Bantayan ng mahigpit. Paano nangyari ito? Zhang, bakit ang sama ng iyong mukha? Ina, nagkamali ako, Ina.
Talaga. Ano ang mali ko? Ang iyong anak ay nabulag ng pansariling interes. Naniwala ako sa mga alingaungaw ng mga alipin. Kaya't nakipagsabuatan ako sa mga tagalabas na nagduda sa iyo, ina. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Gabriel, sa mga araw ng aking lihim na paglalakbay, ay nakita ko ang iyong mga krimen. Lahat ay nakita ko. Ikaw, bumili ka ng mga posisyong opisyal, pinatay mo ang iyong ina, pinahirapan mo ang iyong sariling mga anak. Gusto mo pa bang magkaila? Leo, Ito ang lahat ng ebidensya ng iyong mga kasalanan. Ate Reyna ng mga diwata, ito ba ay itinuturing na isang pag-iisang puso? Tinutulungan mo akong siyasatin si Prinsipe Octavio at alam ko rin na si Gabriel ay may masamang balak. Ako, kaya bibigyan kita ng kapayapaan ng loob. Kamahalan, maliwanag ang inyong pagtingin. Ako ay may mga dahilan. Anong mga dahilan? Sabihin mo iyan sa bilangguan. Leo, dalhin siya sa bilangguan. Hayaan siyang maranasan ang lahat ng pagpapahirap bago siya mamatay. Ina, iligtas mo ako. Gabriel, ito ay kautusan ng kamahalan. Ako ay isang maliit na babae. Paano akong mangahas na sumalungat? Ikaw, maging mabuti ka, manatili sa bilangguan. Dahil tayo ay mag-ina, sasabihin ko sa kamahalan na pahirapan ka pa. Upang ang iyong paghihirap ay maging mas matindi. Isabella, ikaw na babaeng ito. Mamatay ka ng masama. Napakaingay. Lahat ay nalutas na. Umalis na ako. Ate Reyna ng mga diwata, Kamahalan, ano ang ginagawa mo? Ako, isang karaniwang babae, ano ang aking kakayahan? Upang maging karapat-dapat sa inyong maharlikang katawan. hindi ba ikaw ay matagal nang nahulaan na ako ay ang emperador? Akala ko lang nag-iimbestiga ka sa utos ng emperador. Bahala na. Ako. Hindi ko sinasadya na dayain ka. Sandali lang, hindi nakahanap ng tamang pagkakataon. Akala mo ako ang kuya mo, pero ako si Daniel. Asawa mo. Imposible. Kaya nga tanga kapatay na siya. Biglang lumitaw ang isang kambal na ipinamigay na kuya. Hindi ka ba kailanman nag-alinlangan? Ito ay plano ko lang. Ginamit ang iyong konsensya iakyat. Ako, sa langit. Kamahalan. Ang daya ay daya. Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay na maging mangmang parang tanga paglaruan sa palad. Kamahalan, umuwi na kayo. At huwag nang bumalik mula ngayon. Kamahalan, kung ganyan ka na lang ang nahihirapang iwan siya, bakit hindi mo siya sundan at ipaliwanag ng maayos? Hindi mo maintindihan. Ang tingin niya, kanina, ay tiyak na nasasaktan. Pero ang masaktan, ibig sabihin, mahal pa rin niya ako. Ako, tiyak na magtatagumpay na makuha siya. Mabuti naman at alam ng kamahalan. Si Prinsipe Octavio ay mapag-ambisyosa. Ngayon, tiyak ang ebidensya. Bakit mo lang siya pinagbawalan? Ang ugali ng taong ito, hindi basta-basta mapapahamak. Ay magiging malaking banta sa hinaharap. Si Prinsipe Octavio ay nagtayo ng impluensya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga alipores ay nasa loob at labas ng palasyo. Kung haharapin natin siya ngayon, ang mga nakatago sa dilim mga halimaw at masasamang nilalang. Hindi natin sila mahuhuli ng sabay-sabay. Mahusay ang kamahalan. Patuloy akong magdagdag ng tauhan para bantayan si Prinsipe Octavio. Pero ilang araw nang wala sa palasyo, ang mga gawain sa palasyo ay naipon at marami na. Kung dapat na bang bumalik sa palasyo? Hindi pa. Hindi pa ako nagtatagumpay na mabawi ang aking asawa. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mabawi ang puso ni Ate Reyna ng mga diwata. Arthur, batang walang galang, paano mo ako magagawang insultuhin ng ganito? Tao, Prinsipe, ipag-utos mo? Hindi na ako magtitiis. Maghanda para sa pag-asa. Prinsipe, huwag kang magalit. Ngayon, si Arthur ay hindi na tulad ng dati. Lumalakas na ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa pangyayaring ito, tiyak na mas magiging mahigpit ang kanyang pag-iingat. Marahil ay mas mahirap na siyang harapin. Noon ay palagi hindi mahanap ang kanyang kahinaan. Kaya dahan-dahan kong pinlano.
Ngayon, itong si Isabela, ang kanyang kahinaan. Kailangan kong hanapin ang isang tao. Huwag mo siyang patayin. Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking limitasyon. Tiyak na, mararanasan niya ang bawat torture. Kung gusto mong mabuhay, gawin mo ang sinasabi ko. Ginang pero, sa aking palagay. Napaka-pamilyar. Parang na naisip ko ng libu-libong beses sa panaginip. Anong ingay iyon? Ate, niloko kita. Ate, mali ako. Hindi ako gagawa ng dahilan. Mali ay mali. Kung alam mong mali ka, bakit ka pa pumunta? Ngayon una, humihingi ako ng tawad. Pangalawa, may ibibigay ako sa iyo. Ang bagay ng kamahalan. Hindi kayang tanggapin ng isang karaniwang babae gaya ko. Sabi ko, kaya mong tanggapin. Kaya mong tanggapin. Anong ibig sabihin nito? Ito ang pangako ko sa iyo, ate, mula ngayon. Kung ako ay magkakaroon pa ng kahit katiting na panlilin lang sa iyo, na magpapalamig ng iyong puso, na magpapalungkot at magpapabigo sa iyo, ikaw mismo ang maaaring sumulat ng isang utos, na hindi ako magiging iyong reyna. Sino ang iyong reyna? Ate, nais mo bang maging reyna ko? Magkasama habang buhay, hanggang sa pagtanda. Kung sa susunod ay maglilin lang ka sa akin, makikipaghiwalay ako sa iyo. Susunod ako sa iyo, ate. Ate. Kamahalan, ang aming binibini ay nakatanggap ng isang pirasong papel at lumabas. Alamin ang kinaroroonan ni Daniel, pumunta agad sa kawayanan sa labas ng bayan. Saang direksyon siya pumunta? Ikaw pala. Bakit hindi ako? Ang aking mabuting ina. Mukhang ikaw. Bagaman naging reyna, pero hindi ka pa rin mapakali sa puso mo. Para sa aking namatay na kapatid na Daniel. Talaga namang para sa kanya, mag-isa kang pumunta sa ilang na ito. Mahalaga talaga sa iyo siya. Mahalaga siya. Siyempre mahalaga siya sa akin. Higit sa sino man sa mundong ito, ay mahalaga siya sa akin. Dahil higit sa sino man, gusto ko siyang patayin ng personal. At gawin siyang abo. Ano sa tingin mo, Daniel? Anong sinabi mo? Nagulat ka ba? Alam ko na noon pa, ang iyong pagkatao. Mula nang dinala mo ang iyong kabit at ang iyong bastardong anak, sa sandaling tumuntong ka sa pamilya Shen. Alam ko na kung sino ka. At pagkatapos, sunod-sunod ang iyong mga plano, bawat hakbang ay kalkulado, nakita ko rin ng malinaw.
Alam mo nga, kaya pala naramdaman ko na lagi akong napipigilan. Sa totoo lang, nag-arte ka lang pala sa akin. Sayang. Sa huli, makukuha ko pa rin ang gusto ko. Tungkol sa iyo, mag-isa kang pumunta dito, huwag mong asahan na mabubuhay kang aalis. Subukan mo. Kung hindi siya, ako. Prinsipe Octavio. Ang maraming kasamaan ay mauuwi sa sariling kapahamakan. Pinapayuhan kita na tumigil ka na, baka ang kamahalan ay magpapatawad pa sa inyo. Tumigil? Nagplano ako ng maraming taon. Ngayon na ang oras ng paghuli. Gamit ka para alisin si Arthur. Ang kaharian na ito ay nasa aking mga kamay. Ako, umayag ba ako? Tito Octavio, matagal na tayong hindi nagkita. Dumating ka nga? Para sa babaeng ito, isinuko mo na ang iyong buhay. Hulihin siya para sa akin. Patayin ng walang pag-aalinlangan. Tito Octavio, nakalimutan mo na ba? Mayroon pa akong 3 sariling kapatid na lalaki. Kahit patayin mo ako, ang kaharian na ito ay hindi para sa iyo. Ang mga walang kwentang iyon ay hindi dapat banggitin. Ngayon, kung papatayin kita, ang mga sumusuporta sa akin ay tiyak na magsasampa ng sama-samang petisyon upang ako ay maging tagapagmana sa pamamagitan ng tamang proseso. Sama-samang pagsuporta, petisyon, Tito Octavio, talagang magaling kang magplano. Sayang. Nagkamali ka sa isang bagay. Ako, hindi mamamatay ngayon. Matigas pa rin ang bibig kahit nasa bingit ng kamatayan. Patayin siya. Ano ang gusto ninyong gawin? Siyempre, patayin ka, Prinsipe Octavio. Prinsipe Octavio, akala mo'y kontrolado mo ang lahat. Pero mula pa sa simula, alam ko na kung anong gagawin mo. Gusto akong gamitin ni Prinsipe Octavio para mailabas ako. Ngunit mula pa sa simula, alam ko na ang tunay na pagkatao ni Gabriel. Ako at si ate, nagkunwaring nahulog sa patibong para lokohin ang mga espiya ni Prinsipe Octavio. Sa totoo lang, palihim, pinagpalit na namin ang mamamatay tao na iyong inilatag at sinundan ang mga bakas. Lahat ng mga kaalyado ni Prinsipe Octavio sa korte ay nahuli naming lahat. Hinahanap mo ang kamatayan. Tumigil ka. Hindi siya tatakas. Saan na ba ang paglaro? Kung tapos na, patayin na natin siya. Naku, huli na ate. Ano ang nangyari? Malapit nang lumipas ang tamang oras. Kailangan na nating magpakasal.